Ang kasal ng prinsesa. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang kayamanan ay ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo. Bata at matanda, ang mga hari at reyna ay yumuyuko sa yaman sa pag-aakalang maibibigay nito sa kanilang anumang gusto nila. Pero pwede kaya? Narito ang kwento ng dalawang prinsesa. Napipili ng tamang prinsipe na papakasalan. Oh, napakagwapo niya! Tingnan mo ang ginto at pelos na suot niya. Oh, ang medalya na yon siguro ay nagkakahalaga ng libo-libong barya. Oh, mahal ko siya. Tiyak siya ang prinsipe na papakasalan ko. Delaria, hindi mo alam kung anong klaseng lalaki siya. Walang may pakialam. Tingnan mo ang karangyaan na nakapaligid sa kanya. Balita ko ang kaharian nila ay isa sa pinakamayaman sa mundo. Sino itong prinsipe na tinitingnan mo? Mukha siyang simple. Bakit hindi ka tumingin sa isang taong mas mayaman? Ngunit may isang bagay na napakarangal sa kanya. Kilalanin na lang muna natin sila. Inyong kamahalan, si Haring Sylvester ay papunta na po dito. Mga mahal ko. Tinignan niyo ba ang mga larawang ipinadala ko sa inyong dalawa? May nakita na ba kayong prinsipe na gusto niyong makilala? Aanyayahan natin ang mga prinsipe dito sa loob ng 5 araw at pagkatapos ay maaari niyong sabihin sa akin kung nakita niyo na sa kanila ang karapat-dapat na pakasalan. Kaya naman, nakilala ng dalawang prinsesa ang kani-kanilang prinsipe na napili nilang makilala. Kamahalan, ikinalulugod kong makilala ka. Isang simpleng regalo. Mangyaring buksan ito upang makita ko kung ito'y magugustuhan mo, aking prinsesa. Ang ganda nito! Siguradong napakamahal nito. Hindi ito kasing tulad ng ganda mo, aking prinsesa. At syempre, gaya ng sabi nila, ang mga brilyante ay matalik na kaibigan ng mga babae. Kamahalan, ipinaabot ang aking ama, si Haring Aglus, ang kanyang pagbati sa inyo at sa aking prinsesa. Lubos kong ikinararangal ang makilala kayo. Wala ka bang dala para sa kanya? Patawad po, kamahalan, pero hindi ko alam kung ano ang gusto ng aking prinsesa, kaya paano ako makakapili para sa kanya? Buong puso akong sumasang-ayon. Handa na po ang hapunan! Dito po ang daan! Sige na! Ang hapunan ay napakasarap, kamahalan. Pagkatapos ay ihain din ang minatamis na prutas at pangimagas dito sa aming palasyo. Meron kaming mga tagaluto mula sa iba't ibang bansa upang magluto ng tunay na lutuin. Pranses, Australiano, Aleman at iba pa. Oh, yan ay tunay na kahanga-hanga. Kung ang maharlikang pamilya ay hindi nagtataglay ng pinakamahusay, ano nga ba ang silbi nila? Ang punto ay upang matiyak na ang paksa ay masaya at masagana. Oh, itong kwintas. Ito'y napakaganda. Sinasabi ko sa'yo, alam talaga ng prinsipe ang nasa puso ng isang babae. At ang mga diamante, yun lang? Yun lang ba ang gusto ng mga babae? Delaria, huwag ka mang madali na piliin siya. Pakiusap. Sa sumunod na 5 araw, ang dalawang prinsesa at ang mga prinsipe ay nagsama-sama sa pagsisikap na makita kung gusto nila ang isa't isa. Ang mga kabayo na ito hindi talaga umaabot sa mga pamantayan. Ang nasa aming kaharian ay pinapakain ng espesyal na damo na itinanim pa mula sa kanayunan ng Europa. Sila ay mas mataas at mas malakas. Pakikuha ang aking sariling kabayo, alisin ang mga mahihina dito sa kaharian na ito.
Ang pangangabayo ay tungkol sa relasyon sa pagitan ng nangangabayo at sa kanyang kabayo, hindi tungkol sa kung gaano kamahal ang kanilang pinakain. Gusto mo ba akong hamunin sa karera? Ituturo ko sa iyo kung paano mangabayo. Napaka-kumpiyansa niya. Iyan ang tanda ng isang tunay na prinsipe. May manipis na linya sa pagitan ng kumpiyansa at kayabangan, Deleria. At walang prinsipe, hari o tao ang dapat maging mayabang. Anong problema? Takot makipagkarera sa akin? Inisip ko lang na total tayong 4 lamang nandito magkakasama. Paano kung isang karerang pangkaibigan na lang para sa ating lahat? Hanggat hindi mo ginagawang dahilan ang pagiging palakaibigan para talunin ako. Kaya, nagkarera silang 4. Sa isang punto, Halika na, napakatamad mo. Dali na! Anong problema, kaibigan? Meron bang mali dito? Tuturuan kitang sumunod. Hoy, parang may nararamdamang mali ang mga kabayo dito. Huwag na nating ituloy. Sinasabi mo lang yan kasi mananalo na ako. Halika na. Tingnan niyo doon. Dapat natin siyang iligtas. Kayong mga babae ay bumalik kasama ang hukbo. Tiyak na hindi. Huwag mag-alala. Ipapadala sa amin ni Ama ang hukbo kapag hindi kami bumalik. Sa ngayon ay lalaban kami sa kung ano man ang meron doon. Totoo yan. Oo, tara na. ito ay isang grupo ng mga taong lobo na nakatira sa kagubatan na dumukot sa mga prinsipe at prinsesa. Anong kailangan nyo? Bakit nyo kami dinala dito? Bakit kayo pumasok sa aming teritoryo? Anong ibig mong sabihin sa iyong teritoryo? Ang kahariang ito ay pag-aari ng aming ama. At ang bahaging ito ng kagubatan sa kaharian ng iyong ama ay sa amin. Hindi mo ba alam kapag kinagat ka ng taong lobo ay magiging taong lobo ka rin? Magpakailanman? Pakawalan niyo kami. Hindi namin kayo sinaktan at walang pakinabang para sa amin ang inyong kayamanan. Pakawalan kayo para bumalik kayo kasama ang mga hukbo at sirain kami. Mas mabuti pang kagating kayo. Kapag nakita kayo ng inyong ama na taong lobo na rin, hindi niya magagawang salakayin kami. Ang kahariang ito ay pagmamay-ari ng 2 prinsesa. Hindi sa amin na mga prinsipe. Kawalan niyo ako. Gawin niyo ang gusto niyong gawin sa mga prinsesang ito. Pakiusap. Ayokong maging taong lobo. Ibig kong sabihin, ayaw namin maging taong lobo. Di ba, Ilustus? Pakawalan niyo kami. Pakawalan niyo kaming lahat. At hindi na kami makikialam sa inyong pamumuhay. Kung sasaktan niyo kami, tiyak na gulo ang hanap niyo. Maaari naming palayain ng sino man sa inyong 3. Ang isa sa inyo ay kailangang manatili bilang panigurado. Hindi ako bahagi ng kahariang ito. Kaya, dapat mo akong pakawalan. Ako ay mananatili. Palayain niyo ang mga prinsesa. Ang kahariang ito ay amin at aming pananagutan. Kayo ang aming mga bisita. Tungkulin namin na protektahan kayo. Tama siya. Ilustus, ikaw at ako, tara na. Paalam. Pinuno, may malaking hukbo na paparating dito. Malamang ay naiulat na ng mga espiya ito sa hari. Hindi namin kayo maaaring palayain. Maganda upang kagatin sila. Pakiusap wag. Ako, lalaban ako sa inyong panig. Laban sa hari. Huwag niyo akong kagatin at gawing taong lobo. Pakiusap.
Hindi kami susuko ng walang laban. Palayain niyo ako! Palayain niyo ako! Bakit? Para lumaban at pumanig sa mga taong lobo? Pakawalan niyo kami. Pakawalan. Hanggat ikaw ay nasa aking kaharian, mananatili kang banta sa aking nasasakupan. Kamahalan, hindi nila maiwasan ang pagiging taong lobo. Maaari ba talaga natin silang parusahan dahil doon? Ama, bakit hindi natin italaga ang isang bahagi ng kagubatan bilang kanilang teritoryo at papakuran at markahan ng mga hangganan nito upang walang tao ang pumunta doon? Ngunit kung sakaling makita namin ang sino man sa inyo dito na nananakit ng kahit isa sa aking nasasakupan, hindi namin kayo kakaawaan. Nais lamang namin na maiwan sa kapayapaan, kamahalan. At pinapangako namin na tutulungan ka namin sa tuwing kailangan mo kami sa digmaan manubantayan ng iyong kaharian. Hanggang sa partikular mong hilingin ng aming tulong, hindi namin papakialaman ng iyong kaharian. Mabuti kung ganun. Nang malutas na ang mga suliranin ng mga taong lobo, tinanong ng hari ang kanyang mga anak na prinsesa. Mga anak, anong masasabi niyo tungkol sa mga prinsipe? Hayaan mo kong sabihin sa iyo ang aking opinyon tungkol sa aking sarili, ama. Ako ay napakatanga at naging kangal sa pag-iisip na ang kayamanan ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Anong silbi ng kayamanan kung ang isipan ay maliit, mayabang at mapang-api? Tama ka, Cecilia. Ang mga diamante ay hindi tunay na kaibigan ng isang babae, kundi ang katapatan, kagandahang loob, tapang at kabutihan. Cecilia, ano ang iyong napagpasyahan? Si Prinsipe Elustos ay matapang, maalalahanin at matalino. Kami ay gumawa ng perpektong kupunan habang lumalaban sa mga taong lobo. Kung ganoon, tatanungin ko na ba siya tungkol dito? Sina Prinsesa Cecilia at Prinsipe Elustos ay nagpakasal ng may kahangahangang kasayahan at magkasama silang nanatili habang buhay bilang magkaibigan, magkatuwang at kapantay. Natagpuan ni Prinsesa Deleria ang kanyang perpektong prinsipe, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang prinsipyo ay hindi lamang ang yaman, kundi ang pagiging tapat, totoo at kabutihan, ang mga bagay na tunay na mahalaga.